yung reflection pa ng ating Panginoon. Reflecting Christ. Ibig sabihin ng reflecting Christ, seeing something original in another form or image. So, ibig sabihin, yung nagre-reflect si Lord sa buhay natin. Sabi diyan sa 2 Corinthians 3:18. And we, who with unveiled faces, all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Amen. So, ibig sabihin, yung tayo, nagre-reflect sa atin ang glory ng ating Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. Kapag ikaw ay nakapag-lapse sa Lord, nakikita rin yung refleksyon na nag-lapse ka sa Lord. Kasi mayroong pagkakaiba eh. Naranasan niyo ba yon? Ang mayroong glory ng Panginoon, kung makikita mo, ay kumbaga yung kanyang mukha glowing. Talagang nahahayag talaga yung glory ng Lord, yung parang kakaiba yung kanyang aura. It's because hindi na yung aura niya as kung sino siya, kundi yung aura niya na mayroon siyang Panginoon sa buhay niya. Amen. People would know by our life if we are really true to the gospel we preach. So, ibig sabihin, na nakikilala tayo ng mga tao, nakikita ng mga tao sa buhay natin na may Diyos tayo kapag tayo totoo sa ipinapangaral natin na salita ng Diyos. Amen po ba? If we challenge unbelievers to put their faith in God, most likely, they would look to our life before they look to God. Kapag daw tayo nag-challenge sa mga hindi mananampalataya, na sila'y manampalataya sa Diyos, kalimitan. Tinitingnan muna nila yung buhay na mayroon tayo bago sila tumitingin sa Diyos. Tama po ba ako? Amen. Sabi nga, be very careful then how we live.